Be, 'di ba nag-post ako sa page ko, MS Lectures. Mayroon akong pinned post do'n na para sa mga be, sa mga graduating cream students and dun sa mga magte-take pa lang ng board exam. May sinabi ako do'n about dito na kung paano ba ang tamang pagpili ng ng review center. Sabi ko naman, siyempre depende kung saan ka natututo. Kasi hindi puwedeng mag-recommend ako sa'yo kasi minsan maraming nagtatanong din, na, "Ma'am, anong recommended mo na ganito, ganito, ganyan?" Magiging bias ako kasi iisa lang yung pinag-reviewhan ko, eh. May na-try din naman ako na before na ibang review center pero hindi nga ako nagtuloy mag-review kaya hindi ko rin alam kung paano ba yung turo talaga nila doon. So, ito lang, one thing na masasabi ko sa'yo kung paano ba if ever na magre-review center ka, kung paano ba pamili ng tamang review center, is pumunta ka do'n sa mga pages nila. Kung meron ka ng mga kilalang review center, pumunta ka do'n sa mga Facebook page nila or kung saan-saan man meron silang platform na mga account nila sa mga kung saan-saang platform. Ano bang hahanapin mo do'n? Tignan mo dun yung credibility nila. Kung meron na ba silang mga na-produce na passers, ganyan. Kung meron ba silang pino-post dun na sample na lecture ng kanilang mga lecturers, para makita mo sana kung pasok ba yung way of learning mo sa way of teaching nila. Kasi ayun yung pinakaimportante para sa akin. Yung makita mo yung way of teaching ng isang lecturer para malaman mo kung pasok ba siya sa way of learning mo. Kasi kahit na magkandara pa ka diyan na aral-aral ta's hindi pala kayo match nung lecturer na papanoorin mo, well, hindi ka talaga matututo. Eh, paano pala kung slow learner ka tapos yung napanood mo top notcher na mabilis magsalita, 'di ba? So, baka mahirapan ka pu-pick up kahit pa si top notcher yung nag-aano sa'yo, nagdi-discuss sa'yo. Tsaka mas maganda rin talaga na magsiyasat ka muna, kumbaga mag-check-check ka muna diyan, hindi yung mag-e-enroll ka agad-agad porket famous, ganito, ganyan. Kasi alam mo, yung iba nakapag-enroll dito sa isang review center tapos imamak yung lecturer. Pangit yung gano'n, na 'wag niyong ugaliin 'yun. Na para bang pinilit ka naman mag-enroll sa kanya, 'di ba? Hindi ka naman pinilit, nagkusang loob ka, wala namang sapilitan ang enrollment tapos imamak mo sa social media. Kayong kapatid lang naman 'to, alam mo ba kung paano nangatake sa review center? Bawal na iyakin do'n, bawal ng walang disiplina, alam mo kung bakit? Wala nang maghihigpit-higpit do'n sa'yo na, "Oh, pumasok ka, oh, magsagot ka nito." Hindi katulad sa school na kailangan may deadline, ganito, ganito, ganyan. 'Pag sa review center dapat matuto kang mag-isa kahit pa meron kang group of friends na kasama mong mag-review, dapat matuto ka talaga ng disiplina. Tsaka kailangan marunong kang maging independent dito in a way na kaya mong hanapin kung anong gusto mong sagot. Hindi lahat isusubo sa'yo, hindi lahat itatanong mo sa lecturer. At ito pa, nag-enroll kayo diyan kayo magtanong, ha? Magtanong kayo sa lecturer niyo para masulit niyo yung binayad niyo. Kasi yung ibang nangyayari, nag-enroll nga sa ibang review center, tapos sa'kin nagtatanong. Naku ng tipaklong ka. Walang problema sa'kin, walang problema sa'kin. Ang akin lang, sulitin mo yung binayad mo diyan diyan ka magtanong sa lecturer na nag-discuss sa inyo. Pero ang akin lang kahit na mag-review center kayo o hindi, papasa kayo basta marunong kayong mag-aral, marunong kayong sumagot ng question, marunong kayo sa tamang pagsasagot ng question. Kasi labanan dito ng pagalingan dito ng sumagot ng question, testmanship, bukod sa knowledge na meron ka, testmanship. And of course, pinaka-importante sa lahat, yung foundation. Huwag ka purok UNA, foundation, foundation ang aralin mo para kahit na anong ibato sa'yo na kahit anong ibato sa'yo na question masasagot mo.